Hello everyone, my name is Sister Lorenzo from BYU Pathway Service Missionary po. And I want to share my testimony about kay Jesu Cristo. So when I pondering sa aking personal study, naisip ko na ano yung mga bagay na nagpapalakas sa atin para magstay sa ating covenant. Kasi di ba minsan nagkakaroon tayo ng mga kahinaan na minsan hindi tayo makasurvive sa ating spiritual na bagay. Especially kapag maraming mga pinupokus sa labas, material things, sa work, sa school, or everything. But while studying kanina naisip ko na sobrang powerful talaga yung love ni Jesus Christ para sa atin. Because the source of our strength is faith in Jesus Christ. So, nagiging malakas tayo, brothers and sisters, dahil sa faith na meron tayo. Dahil meron tayong pananampalataya kay Jesus Christ. So, nagagawa natin yung pananampalataya na yun kay Jesus Christ sa simple act na ginagawa din natin. Prayer, reading the scriptures, pag-renew ng ating mga covenants. And gusto ko i-emphasize yung kahalagahan ng temple sa buhay natin. Noon pa lang na-amaze na talaga ako sa gawaing ito. Kung paano binibigyan ng halaga sa simbahan yung mga ordinances sa loob ng temple. So, I have a personal experience sa bagay na ito. So, dahil bago lang po ako dito sa NSET or sa New Zealand with my husband. And before, nakatira kami sa South Island. And doon sa South Island, wala po doong temple. And yung simbahan, malayo din siya. And admire sa mga members doon kasi kahit malayo yung simbahan doon, I'm so inspired sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya. Marahil yung iban, nagbabiyahe ng 1 oras, 2 oras, 3 oras papunta sa simbahan or papunta sa state nila para maka-attend ng activities. Pero yung pananampalataya nila kay Jesus Christ para ma-feel nila yung love, yung excitement, yung happiness is hindi siya mapapantayan sa travel na kung saan kahit gaano man kalayo yung pagdadrive ng mahabang oras ay worth it naman, 'di ba? Sabi nga na kahit maglakad tayo papunta sa simbahan, papunta sa temple, kapag nakita natin yung temple or simbahan, worth it siya. Kasi ginawa natin na sundin yung nasa puso natin. Ginawa natin yung desire natin na pumunta sa simbahan or sa temple dahil doon tayo nagiging masaya. Dahil yun yung kaligayahan na ating nararamdaman. So, yun na nga po. One time, nagdasal ako and nakareceive ako ng personal prayer. And yung personal prayer na yun is pumunta sa temple. Pero the question, paano ako pupunta sa temple? Dahil malayo yung temple. Kailangan pa naming mag-plane and mahal yung ticket. Then paano yung work ng husband ko? Pero, sometimes merong mga reasons na di natin inaasahan na yung Diyos yung gagawa ng way. Sobrang mindful siya sa atin. And while studying again, sa scriptures, same answer. Pumunta ka sa temple. And then, sinabi ko yung personal inspiration na yun sa husband ko. And then, we can ponder sa decision na yun. Kasi hindi ganun kadali na iwan yung work. Kailangan, sabi nga is, mag-prepare. Kasi hindi namin alam at wala kaming kasiguraduhan na pupunta kami dito. Pero nung nag-study kami, naka-answer kami na ito na yung gawin natin. Kailangan natin pumunta sa temple. Kasi mas makakapag-decide tayo kung mas malapit siya. Kung mas malapit tayong dalawa sa lugar na to. So, we decided na mag-move dito sa north, sa malapit sa temple. Na kagaya nga ng sinabi ko, walang assurance
kung magpo-progress ba kami or mag-grow ba kami dito. Because that time, yung husband ko lang yung nag-work. So, lahat ng pagbabudget yata ginawa na namin eh. Pero the Lord is always bring us the miracles, brothers and sisters. And every time we can go here in the temple, nafe-feel namin yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. It's not about the material things or kung ano yung bagay na meron tayo. Ang pinakamaganda at masaya sa buhay natin is yung kasama yung Diyos. Nagbibigay sa atin ng pag-asa na makapag-survive. So, yun nga, kapag mas malapit tayo sa temple, mas makakapag-decide tayo ng maayos mga desisyon natin. Kung ano yung mga goals and plans natin na gusto natin gawin. And though merong mga lugar na malayo talaga at wala pa yung temple sa kanila, darating yung time is magkakaroon din ng temple doon. Yung gagawin lang natin is patuloy na magkaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ at sundin yung commandments. Kasi lahat ay naayon sa ating pananampalataya palagi. Mahal tayo ng Diyos. Yan. And to close this message, I want to share isang verse sa Book of Mormon, 2 of Nephi, chapter 1, verse 5. And gusto kong iwan tong verse na ito. And I quote, "But said he, notwithstanding our afflictions, we have obtained a land of promise, a land which is a choice above all other lands, a land which the Lord hath covenanted with me should be a land for the inheritance of my seed. Yea, the Lord hath covenanted this land unto me, and to my children forever, and also all those who should be led out of other countries by the hand of the Lord." So, napakaganda po ng verse na ito, no, sa chapter 1, verse 5, na kung saan na ma-obtain natin yung land of promise. May mga promise blessing na ibibigay yung Diyos sa atin. At isa sa magandang land of promise na binigay sa atin ng ating Ama sa Langit dito sa buhay na ito is yung merong templo na nakasentro sa mga gawain ng Diyos. And I'm surely, brothers and sisters, na walang hanggang kaligayahan yung ma-receive natin every time we can go here inside the temple. Sa pagpandar natin, sa pagpray at sa paggawa ng mga ordinances ay makakatulong para patuloy nating magawa yung ating pananampalataya kay Hesus Kristo. At alam ko na mahal tayo ng ating Ama sa Langit at mahal din tayo ng ating buhay na propeta na si President Russell M. Nelson. At masaya ako na makapag-share ng testimony sa oras na ito. And I know this is true and I live these things in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you.